Welcome to Powerhouse Christian Fellowship International. We are happy to see you here. The challenge for the church to share God's love and message is ever becoming greater. But the church will never stop in living for the Great Commandment and pursuing the Great Commission. When the ministry started in schools and changed the lives of many young people, the church had been penetrating homes, marketplaces, the internet, and many other people from all walks of life, extending help to those in need, and most of all, spreading the good news of salvation through our Lord and King Jesus Christ. With the leadership of Pastor Ron Allen Recto, his wife Pastora Emily, together with the primary leaders and PCF church family, we will continue to honor and serve God by winning souls and making disciples, transforming the lives of many through God's words, sharing God's love by becoming His mouth, hands, and feet, envisioning a transformed Filipino nation, and becoming a messenger of the Lord to the world. Be a part of this movement. You are welcome here. We are Powerhouse Church. Good evening guys! Welcome po sa bawat isa sa ating midweek service dito po sa Powerhouse Christian Fellowship International. Welcome ko po ang bawat isa, lalo na yung mga bago. Welcome po kayo dito. And wag po natin kalimutan, i-like, mag-comment po tayo, wag tayong mahiya mag-comment, and i-share ito pong live feed natin today. So, hopefully everyone is okay, everyone is ready. Ilabas na po natin ang ating Bible, notebook, and ballpen. No? At makinig na po tayo, mag-focus po tayo today. No? Kung may ginagawa po tayo ibang bagay, isang tabi na po muna natin yan. Let's focus on the Word of God. Hindi ko na papakabaan pa, ini-invite ko na ang ating speaker for tonight. So let's watch this. Hi there, my name is Roby Castillo and I'll be your preacher for today. Wednesday night, every 6:30 p.m. Midweek service. And I would like to dedicate this message na binigay sa akin ng Panginoon para sa mga young people out there, and I hope it will have a sense in your life. And also for all the listeners out there everywhere in the world. And siguro itong topic na to is all about reality na happens in our community. And of course, ito yung napansin ko na laging nangyayari. Ano ba tayo ngayon sa future? And siguro, bago natin i-start ang message na ito, I would like to pray first and magay tayo ng Panginoon sa mensaheng ito. Lord, we thank you, Lord, for this day, Panginoon. We worship you, we glorify you, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng blessings, Panginoon, at sa guidance, Panginoon. The message is from you, God, na makapaggabay sa amin, Panginoon, upang mamuhay kami na maayos at patungo sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for the health, Panginoon, at assistance, Panginoon, upang aming buhay ay maayos at aming itong mapagpatuloy para sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for all the blessings na ibibigay mo pa sa amin, Lord, sa future. And of course, Panginoon, we thank you, Lord, sa technology, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, upang magamit namin ito, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So siguro mag-start tayo about what's happening in our life. Kasi kadalasan, ang nangyayari sa atin is what we are now, it will become in the future. Ano mangyayari sa atin sa future? So, in a sense na what are the decision and action that we made in our current life has a big impact what we are in the future. So, ito yun, malaking factor yon. Hindi lang yung malaking decision, yung maliliit na decision ng everyday life. Like as pagising mo sa umaga, pagpasok mo sa trabaho, pagpunta mo sa school. Ayan, malalaking factor yan ng pamumuhay mo, na ano ka, kung anong magiging ano ka sa future. So, in a way na, ano ba yung magiging desisyon ko, ano yung magiging action ko sa araw na ito. Maraming factor yan na pwedeng makaka-apekto sa future mo. So, isip ako ng title about this message and hindi ko alam kung anong pwede kong message. So,
na dumaan lang sa utak ko, kasi in every way na ginagawa natin sa buhay, ano ba yung nagiging mensahe, ano ba yung nagiging dating nito sa'yo? So, this time, naisip kong title is, Are You Decided? Decided in any ways of your life, any ways of anong gusto mong gawin, anong maging ikaw in the future. So, lahat yon decision yon. At nag-require yon ng decision at nag-require din ng action yon para ikaw ay maging ganito sa pamumuhay sa in the future. So, according to my research din ako, we have two outcomes of every decision that we've been made. Ano ba yung mga outcomes na yan? A decision that we know the outcomes, yan, yung alam mo yung magiging outcomes pag ito yung ginawa mo, decision sa buhay mo. Siyempre, ano ba yan? Meron kang vision, kung ano yung magiging, ano yung mangyayari. For example, may 200, dito ka dumaan, alam mo may madadaanan kang bagay dito na makikita mo, which is sa kabila wala. So, you know the outcomes of the decision that you've been made. And for example, ito ang magandang example nito sa mga estudyante. Sabi ko kasi kanina, for the young people. Example ko dito, a student who study hard before the exam, well, of course, will surely pass the exam. Kasi pinag-aralan niyang mabuti yun. Ilalam niya yung mga tools o mga reviewers para lang may pasa niyo exam. Siyempre, alam mo yung magiging output nun. Of course, ang estudyante naman, a student who do not study before the exam will surely fail the exam. Bakit? Natural, i-fail niya yung exam na yan kasi hindi naman siya nag-aral eh. Malaki ang factor na hindi ka makakapasa. Hindi ka makakapasa sa exam dahil hindi mo napag-aralan. So ano yung nangyayari sa isang estudyante? Karamihan sa estudyante, ito napanood ko lang din. Pagkatapos ng exam, tsaka sila nagpe-pray. Bakit? Palagay mo ba kung ano yung magiging sinulat mo doon sa exam na yun is papasa ka pag nag-pray ka after? No. God is fair for every outcomes of our decision. Nag-exam ka, hindi ka nag-aral, alang ipasa ng Lord yun. Malabo yan. Nakapaka-fair ng Lord sa atin. Malabo na gawin niya yung bagay na hindi dapat. So, siyempre, magpipray ka before the exam. Ipag-pray mo na yung pinag-aralan mo, yun ang lumabas sa exam. At of course, ipag-pray mo na yun na ang masagutan mo at magawa mo ng mabuti yung exam na yun. It will surely your pass. And syempre, yung outcomes dun sa Lord, alam na ng Lord yun na makakapasa ka. Then, ito yung isang, number 2. A decision that we didn't know the outcomes. Ano yun? Mga decision na hindi mo alam kung ano yung magiging outcomes nito. Ano yung magiging resulta nito. For example, the analogy. About basketball. Maganda to. We don't know the team who will be win. Every decision during the game, such as who carry the ball or when to be shoot, we don't know who will win. Kasi sa loob ng crucial time na naglalaro ka, every decision kung sino mag-shoot nito, kung sino magpapasa sa'yo, sa mo ipapasa, kailan mo i-shoot. Yun, doon na magde-declare kung ano magiging resulta nun. So, hindi natin alam kung ano magiging resulta ng mga bagay na yan. Like happens sa sports na yan, malalaman mo na yung result pagtapos na. So, hindi mo alam yung magiging resulta nun. Parang sinabi ko dito na, let's say, a quick decision in our mind that we didn't know na what will happen during crucial times. So, may mga instances kasi na nangyayari sa buhay natin yung ganong mangyayari. So, ito maganda. Ito halo to. So, halo to ng 1 and 2. Kasi majority for the students, for example, ayan ito. Ito yung medyo, may dating sa about isa sa atin, lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho ngayon. And of course, sa mga magtatrabaho pa lang, lalo-lalo sa mga nag-aaral at estudyante. About job hunting. Yan. After I graduate,
And ngayon, nagtatrabaho ka. So, about job hunting, nowadays, it's so hard to find a job even if you are college graduate. Totoo po yun. College graduate ka, ang hirap pa rin maghanap ng trabaho. Mag-a-apply ka sa company, need the experience. 2 years experience ang kailangan. Eh, paano ka mag-a-experience? Wala ka pang experience. Di ba? Maraming possibility na hindi mo makuha yung gusto mong trabaho kasi wala experience sa ganung field. Malaking factor na yung field na yun, mapasok mo kasi, kunyari, for example, nag-aral ka ng accounting or engineering. Ngayon, nagtatrabaho ka, hindi mo makuha yung work na yun kasi wala kang experience. Di ba? So, ano yung pinakamagandang factor dito? You have to decide. Anong pwede mong gawin? Then, ito pa yung mga sample. There's a possibility that your work now is not what you wanted to be your job. Maraming ganun nangyayari. And of course, some of us will lead to frustration. Nalilid tayo sa frustration kasi hindi natin nakuha yung gusto natin to work. Ito yung work ko, hindi ko gusto, tinatabad na ako. Ganun yung nangyayari sa karaniwang tao. Sa lahat ng tao na nagtatrabaho, parang gusto na lagi umuwi. Kasi una-una hindi nila passion yung ginagawa nila. Kasi nagtatrabaho sila dahil kailangan magtrabaho. Pero at the same time, hindi nila gusto. Pero, ito yung naging question. Siyempre, nung wala kang experience hindi ka pa naghahanap ng trabaho. The question is, ito. What did you did during times bago ka naghanap ng trabaho? Ano ang ginawa mo nung time na yun? Nung nag-aaral ka ba? Pinag-aralan mo bang mabuti yung pinag-aralan mo? Diba? Dito papasok yun. Nag-decide ka ba mag-aral mabuti during that time? O inubos mo lang sa kalalaro? Inubos mo lang sa pakikipagbarkada? Sayang, di ba? Sayang yung pinag-aralan mo nun. Kasi, pinag-aral ka ng magulang mo para yun ang maging trabaho mo, yun ang ginusto mo. Ito, payo ko sa mga estudyante dyan. Yung ginagawa nyo ngayon sa college, or kung ano pa man yan, i-sure nyo na yun yung gusto nyo gawin. Kasi ito yung, sabi ko nga, everyday na decision na gagawin mo sa buhay, yung everyday decision na ginagawa mo, has a big impact kung ano ka magiging future mo. So siguro dito, bigyan ko ng sample. Siguro mga quotes. There's a high percentage that may we control is the decision that we know the outcomes. Ito yung malaking porsyento na sa pagdesisyon na sa ating buhay ay alam natin maging outcomes. Example, yung sinabi ko kanina, nag-aral ka before the exam, pero pinasa mo yung exam kasi nag-aral ka. Pero pag di ka nag-aral, surely failed ka exam. You know the outcomes of the decision. That's a reality in our community. Nangyayari yan. Kasi there's a lot of distraction na nangyayari sa buhay natin. Ano-ano yun? Games, barkada. And alam mo yung priority na kailangan mong gawin pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi distraction. Yan ang gusto ng gawin sa atin ng kaaway. Di ba? Sabi sa quote ni Michelle Goncalves, sabi niya, choices can help create the human desire for their future. But there are some whose fate has already been decided. Sakit, no? There's a lot of choices na pwede mong gawin sa buhay mo. There's a lot of choices na pwede mo pagpilian. Nowadays, wala kang reason para hindi ka makapag-aral mabuti. Bakit? Ayun ang resources. Hindi ka tulad ng 90s, bago ka makapaghanap sa library. Puta ka ng library para lang makita mo yung reason na. Hindi. Google mo lang lahat. Naandyan na. And yun, sabi pa ni Ernest, I don't know kung paano basahin to, Ernest Agyemang Yeboah, people fail to succeed. It is not because they don't know anything, but because they don't know what they don't know. Para ang tao nabigo sa magtagumpay at hindi ito dahil sa wala silang alam. Ngunit dahil hindi nila alam kung ano ang hindi nila nalalaman. Medyo masakit yun kasi
parang ang message na yun, kasi hindi mo alam kasi yung dapat mong malaman. Di ba? Sabi nga sa Matthew 7:13 to 14. Kasi ito yung reality na nangyari sa tao. Sabi dito, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Sabi sa verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So yun, there's a reality na nangyayari sa buhay natin, sa maraming tao. Of course, hindi lang sa mga kabataan, syempre sa mga workers na rin natin. So, what should we do? Ano yung pwede natin gawin? Amen. What should we do for you to have a better life? Diba? You have a better life, better future. Sabi ko nga kanina, kung ano ka ngayon, lagi sa amin sinasabi ni Pastor to, kung ano ka ngayon, ay has maraming epekto to sa magiging future mo. Yan. First of all, what should we do? Dito papasok yung title natin. Are you decided? Desidido ka ba kung anong gusto mong gawin sa buhay? Desidido ka ba na gusto mo umunlad? Gusto mo bang mayas ang future mo? Of course, not only for yourself, but also for the family na bubuhay mo in the future. Di ba? Amen. Are you decided to choose God and allowing Him to control your life? Yun. Pinaka number 1 na pwede mong gawin yan bago ka mag-decision sa buhay mo. Para sa buhay mo. The question is, are you decided to choose God and allowing Him to control your life? If yes, natural. Yes ko yun. Ito yung mga verses na pwedeng sumuport sa gawin mo sa buhay mo. Number 1, Ephesians 5:15-16. Be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Nature. No, sobrang evil po ang araw-araw na buhay. Lalo ngayon, social media, there's a lot of toxic message na pwede mong ma-receive at ma-apply sa buhay mo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. And ito nga, dito papasok yung paggamit natin ng technology. Nowadays, yun, sinatulad ng sinabi ko kanina, there's no reason for you to become better. Kasi bakit? Lahat ng resources nga, nandiyan na. Lahat ng information na nandiyan na. Ikaw na lang ang iniintay. Binigyan na ng Diyos lahat yan. I-research mo na nga, pinadali na nga eh. Like me, nasa field po kasi ako ng information. Maraming bagay po ang nabukas sa isipan ko na ang laking tulong ng technology sa ating buhay sa ngayon. Which is the same reason din kung bakit marami rin distraction nangyayari sa buhay. Kasi maraming distraction nangyayari sa buhay about sa social media na nakakasira ng buhay natin. Then, yun nga, sabi nga doon sa palabas na kung alam niyo yung 3 Idiots, medyo noted sa akin itong quote na to. Follow excellence and success will chase you. Di ba ang ganda ng message na yan? Tumatak sa akin yun eh. Follow excellence and success will chase you. Saan ka ba mag-excel? Di ba? Ano ba yung binigay sa'yo ng Lord para mag-excel ka? Ano ba yung ginagawa mo ngayon para mag-excel ka? Maraming bagay yan. Pwede sa trabaho mo, sa business mo, sa talent mo. Anything na gustuhin mo sa buhay, mag-excel ka, success will chase you kung nasa Lord ka. Di ba? Pag sinabi follow excellence, bugbugin mo yung sarili mo doon. Tsagayin mo yung pag-aaral doon. Sabi ko nga, there's no reason para maaral mo yung mga ganong bagay. Lahat ng bagay maaral. For example, may sample ako sa inyo. Siguro sample ko yung mga kapatid ko siguro. After he graduated ng college, siguro mga 2 years or 3 years. 3 years siya walang work. Bakit? Kasi ayaw niya maging trabaho yung hindi ganung field.
Bakit? Kasi for sure, sabi niya, alam niya, hindi niya magugustuhan yung nangyayari sa akin niya. Wala siya ma-earn na knowledge during that time. Sabi ko, fresh graduate ka, most of the company, kailangan 2 years experience yan. Or 1 year at almost. Sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Aralin mo yung mga tools na yan before ka mag-apply. At yun, ginawa naman niya, nag-aaral siya ng tools. Then, kasi, pag wala kang, for example ngayon, tinatawag namin itong portfolio. Bago ka magtrabaho, may makipakita kang portfolio kahit walang experience, may nagawa kang portfolio. As in, hindi ganun katitindi yung portfolio, pero proven na marunong ka talaga. You will have a chance na makapasok sa field na yan. You will have a chance para magkaroon ng ganun trabaho na gusto mo. Sabi nga, di ba? Sabi ito nga, sinasabi ko kanina, follow excellence and success will chase you. Yun yung sinasabi ko na, anong ginawa mo bago ka nakakapagtrabaho? Nag-aral ka bang mabuti? Or after graduated mo, nag-research ka ba? Yung foundation mo ba matibay na? Kasi most of the company ngayon, hinahanap nila, meron na. So you have to decide what you want to do before the exam. Before the job hunting. Dapat malaman mo kung ano yung dapat mong aralin bago ka magtrabaho. Kasi ang college ngayon, almost foundation lang din naman ang binibigay niya. Pag-graduate mo, you have to earn by your own. Kasi maraming bagay ang kulang pa talaga. So yun nga, sabi ng Lord sa Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, for His mouth comes knowledge and understanding. So sabi dito sa Ephesians 17, kasunod ng 16 yung making the most of every opportunity because the days are evil. Sabi sa 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will. What the Lord's will is. Paano maintindihan yan? Ano bang will ng Lord sa akin? Ano ang gagawin ko para maintindihan ko yan? And how do we understand the will of God? Siyempre, ito yung magandang verse na kasunod niyan. Matthew 6:33. Alam naman natin ito. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to say as well. Yun nga, sabi sa Proverbs 2:6, chapter 2, verse 6, for the Lord gives wisdom, for His mouth counts knowledge and understanding. Di ba? Yun, magandang verses yun para i-refresh mo sa utak mo, ito pa yung Lord ng will sa akin. So, ano yung dapat mong gawin? Seek first His kingdom. Makinig ka sa leader mo, attend ka ng cell group, nag-invite tayo. Ano yung mga dapat gawin sa church? Alam naman natin na ang church ang magagabay sa atin to have a better life and to walk with Jesus Christ, with our God. Ayan yun. I want to give you some points how to make a good decision in our life. The first one is pray. Of course, yun ang pinaka-number 1 na gagawin natin. Pray. Sabi sa Psalms 27, chapter 27, verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Wait for the Lord. Pag-pray mo yun para hintayin mo ang Panginoon sa gumawa sa buhay mo. Siyempre, of course, lahat naman ng bagay na ginagawa natin sa mundo, pinagpipray natin yan. Pag walang pray, there's na possibility siguro na hindi mangyari sa'yo yun. Kasi pag di ka nagpipray, of course, yung presensya ng Panginoon, wala sa'yo yun. So, always pray tayo para sa mga bagay na gusto natin mayroon sa buhay natin. Of course, para din sa Kanya. Siyempre, gawin natin ito para sa Lord. And number 2, find God's will. Hanapin mo yung will sa'yo ng Lord. Paano natin hanapin yan? Sabi sa Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba?
God's will. Huwag yung sarili mo. Kung ano yung gusto mong gawin. Madalas ito yung nangyari kung ano yung gusto natin mangyari sa atin. Ano ba yung will ko? Diba? Hanapin mo yung will sa'yo ng Lord. Kung anong dapat mong gawin sa buhay. Hanapin mo yung will niya. I-try mo. Ito ba, Lord, ito yung bibigay mo sa akin? Kaya mo mag-excel dito. I-try mo yan. Yeah, we have an output for that. Ay mali-realize mo na ito na yan. Yan sa Finds God's Will, I wanna give you sample. Before nung hindi pa ako active sa church talaga, as in hindi pa ako born again Christian, ang will ko talaga is maging musician ako. Yes, totoo po yan. I was a musician before. Kasama ko po yan sila Ariel, sila Richard. 2006 I guess, nagsimula ako maging musician. Then, I thought na yun ang magiging trabaho ko na. But then, hindi nangyari yan. Bakit? Hindi will ng Lord sa akin. Maraming bagay yung pinaranasan ng Lord before that. Na bago ko maging ganito yung trabaho ko. I was a musician before and there's a lot of mahirap din kasi tulad ngayon there's marami sa mga kasamahan namin na walang gigs kasi because of the pandemic. Hindi sa akin binigay ng Lord yan kasi may plano siya sa buhay ko. Ngayon nagtatrabaho ngayon sa isang company as a developer and I know na ito na yung binigay sa akin ng Lord. That's the will of God. Hanapin mo yan. Hanapin mo yung mga bagay na gusto mangyari sa iyo ng Panginoon. Yun nga, finds God's will. Hanapin mo kung saan ka mag-excel. And of course, in the future, you will be success. Yan. There's a lot of things na, yun nga, sabi kanina, there's a lot of choices na pwede mong gawin para maging okay ka in the future. Not only for yourself, but only for the family na bubuin mo. Of course, syempre, magiging inspirasyon ka sa mga tao na makakarinig sa'yo. Yan. And number 3, surround yourself with good people. Sabi sa Proverbs 11, chapter 11, verse 14, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Yes. Napakahalaga po ng surrounded tayo ng mga good people. Sino-sino ba to? Sa pastor, cell leader, ang kasama natin sa church, pamilya mo. Yan yung mga people na dapat sumuron sa'yo. Yun ang hanapin mo. Yun ang lapitan mo. Kung sino yung makapagbigay sa'yo ng magandang knowledge, makapagbigay sa'yo ng magandang payo kung anong gagawin mo. Yes, that's the truth. Kasi kung napapaligiran ka, kung alam mo napapaligiran ka ng tao na hindi goods, for sure, ano mangyari? You will fall. Yeah, surround yourself with good people. And of course, number 4, accept guidance and instruction, of course. Accept mo yung mabibigay sa yung word. I-accept mo ano yung mga word na bibigay sa'yo. And huwag kang masaktan ka, pero tanggapin mo na kailangan mo yun. Kailangan mo yung word na mga bagay na, kasi yun ang magpapatibay sa'yo, yun ang makakatulong sa'yo kung ano ka magiging future mo. Siyempre, pag nagawa mo yung mga bagay na yan, for sure, you will be success. At the same time, yung gusto mong maging ikaw in the future, yun na. Baga, ikaw na mismo yung makakapag-guide din sa iba for them to become a better job, a better life na gusto nila mangyari sa buhay. Alam po, nagpapasalamat po ako kasi ito po yung ginagawa sa amin ng pastor namin. Tinitrain niya po kami. Hindi lang po sa spiritual, hindi lang po sa dito sa church, hindi pa sa buhay din po, sa financial, kung anong pwede namin gawin. And yun, nagpapasalamat po ako sa mga bagay na binigay ng Lord through our pastor and of course sa mga cell leader.
And of course, balik tayo doon sa tanong ko, yung title natin. Are you decided? Yes. You have to decide kung anong gusto mong maging ikaw. You have to decide kung anong pwede mong gawin before ka may gawin na bagay para sa future mo. Yan. Mas marami kasi tayo, yan kasi tayo bumabagsak sa pagdidesisyon. Malilit na bagay na ginagawa mo sa araw-araw. Yung every decision na ginagawa mo, has a big impact yun. Kung ano ka magiging future mo. And syempre, ito yung maganda. I wanna give you ang analogy. Merong 4 na ibon, 4, na nasa sanga. Now, one of them ay nag-decide siya na lumipad. So, the question is, ilan yung natira? Isip. Sabihin nila, wala kasi lumipad lahat. No. This is my personal analogy din. May isang lumipad na ibon. Nag-decide lumipad na ibon. And sabi niya, ang natira daw, 4. Natira daw, 3. The correct answer is 4 pa din. Why? Nag-decide lang naman siya Nag-decide lang naman siyang lumipad. But hindi siya nag-take ng action para lumipad. You have to take the action. Of course, godly action ang gagawin mo. Gagawin mo yung mga bagay na yun kasi sabi nga, faith without action is dead. Di ba? Now, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ko palang gawin yun kasi nandiyan si Jesus Christ na magpapalakas sa akin. So, action na lang ang kulang. Gagawin mo na lang. And I wanna give you my last message. This end message for for today. Alam niyo ba, it's so hard to live in this world. Mahirap po talaga mamuhay sa mundong ito. Lalo na pag habang lumalaki ka, maraming bagay na marirealize mo na ang hirap pala. There's a lot of distraction, problems that we will be encountered. For example, financial, family problem, relationship, health, etc. Maraming bagay ang may isip mo mahirap gawin dito. And of course, again, I wanna say it ulit. Are you decided? Again, decided ka ba to accept Him as your Savior and choose Him as first in your life? Of course, sabi sa Ephesians 6, verse 10 to 11. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. And sa 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. I-highlights ko yung full armor of God. Pag sinabing full armor, hindi naman sinabing armor lang Sinabi dito, full armor. Pag sinabi kong full armor, binigay ba sa'yo ng Lord yan para ilabang ka sa patintera lang? Habulan? No. Yung full armor na yan, kasi alam ng Lord ang pagdadaanan mo sa mundong ito. Yung full armor na yan ang mag-guide sa'yo upang maranasan mo kung ano ang Panginoon na gagawin sa buhay mo. Yung full armor na yan ang isang bagay na nagpapatnubay sa'yo. Kasi yung full armor na yan, faith mo yan. This is the faith that you have. A faith na kailangan mo siyang i-enhance, kailangan mo siyang i-deep, kunin mo yung deep knowledge for that. And yun lang yung pwede mong gawin kasi andyan naman ang Lord para sa atin And again, balik tayo sa tanong ko, are you decided na ba? Decided ka na ba na
makasama, Lord, sa buhay mo. And that's all for today. This is my message, and I hope it will have a sense in your life right now. And I hope na sana ma-realize natin ano ba yung pinapagawa sa atin ng Lord sa buhay natin. Ano ba yung dapat na decision na gawin natin sa buhay, at ano ba yung action na pwede natin gawin para sa Panginoon. At ano yung dapat natin gawin kung anong bang mas maganda para sa kinabukasan natin. And mag-end po tayo sa prayer. Lord God, thank you, Lord, for this message, Panginoon. We glorify you, we worship you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa message na ito, Lord God. And maraming salamat po, Panginoon, at nararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord. Lord, naway sa araw-araw na pumuhay namin ay may apply namin, Panginoon, ang mga desisyon na magmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga action na kailangan namin gawin upang mapurihan ka namin, Lord God. Lord, thank you for the guidance, and of course for the help, Panginoon. And of course, Panginoon, thank you for the technology, Lord, na ginagamit mo, Lord, upang makapag-share kami ng mga word of God na mumula sa iyo. And sa mga nakikinig, Panginoon, na way, maranasan nila, Panginoon, ang mga bagay na pinapararas mo sa mga tao na lumalapit sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon. We glorify, Panginoon, and thank you, Lord, for the day, Panginoon, na ibibigay mo pa sa amin in the future, at sa mga blessings, Panginoon. And of course, Panginoon, sa kung ano magiging kami in the future, Lord God. Alam namin, Panginoon, na magmumula sa ito, Panginoon, at alam namin ang plano mo, Panginoon, na mas makabubuti, Lord God, sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, and I am inviting each and every one of you to join me in prayer. Okay po, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pinaubayan niyo, Panginoon, mensahe ngayong gabi, Panginoon. Unang-una, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang family members, ang bawat isang miyembro, Panginoon, ng Powerhouse Church, lalo na po, Panginoon, ang OFWs, Panginoon. Bagamat malayo sila sa amin, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong proteksyon, Panginoon, malayo sa sakit, Panginoon, at malakas na pangangatawan, Panginoon. Malayo sa mga aksidente, Panginoon. Panginoon, gabayan mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. And Lord, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang unity ng bawat isa, Panginoon. Unity ng bansa, unity ng church, at unity ng bawat isa. Panginoon, together we stand. Panginoon, tulungan mo po kami na magbuklod-buklod sa iyong presensya, Panginoon. To serve you the greater glory, Panginoon. I declare peace, Panginoon, sa bawat isa. Dear God, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon. We declare 3,000 pastors this year, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami. We ask for wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Pagdating dito, Panginoon, we cannot do it without you, Panginoon. I declare, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng katalinuhan na kinakailangan namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Idinadalangin ko po, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, ng true worshiper heart, Panginoon. Maging faithful po kami sa inyo, Panginoon. In serving you, give us the purest of hearts, Panginoon. Sa paglilingkod sa inyo mula sa umpisa hanggang dulo, Panginoon, teach us, Panginoon, to be consistent with our actions, Panginoon. And inalalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang aming government, Panginoon, ang aming community, Panginoon. Balutin mo po ito ng banal mong presensya, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging malakas, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, sa mga itinayo mong tao, Panginoon, para gabayan kami at gabayan ang bansang ito, Panginoon. And lastly, Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin at inilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang revival ng buong Pilipinas, Panginoon, na magkaroon ng pusong kumikilala sa Diyos ang bawat Pilipino, Panginoon. Nasa gayon, Panginoon, matakot kami, Panginoon, na gumawa ng hindi maganda, Panginoon.
Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan and give us chance, Panginoon, to prove ourselves, Panginoon. And Lord, hayaan mo pong dumaloy ang banal mong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, to help with this revival, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isang Kristiyano, Panginoon, na patuloy na magbago ng buhay, Panginoon, hanggang ma-reach po namin, Panginoon, ang buong Pilipinas, Panginoon. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.